Hey mga brods, may balita nga tayo dito po kay Cedric Barefield. Yes mga brods, ang 6'2", 6'3" point guard ng Blackwater Bossing mga kabrods. Kung matatandaan nyo at binabalita na rin dati ni na Mr. Snowbato at mga FB pages natin na gustong kunin ng SMB, ito pong si Barefield. Ang offer nga ng SMB ay ito pong si Terrence Romeo and Jeron Teng. Knowing na ito pong si Terrence Romeo ay nasa Terra Firma Jeep na mga kabrods, dito na nga biglang naputol yung transaction ng SMB at Blackwater Bossing. So biglang nga nagulat ang lahat. Akala nila Barefield ang mapupunta sa SMB, yung pala sila Chongson at Kahilig. Kaya ito na nga mga kabrods, ang plano na ng SMB ay syempre isasama pa rin si Jeron Teng sa package na yan. At yun nga, may isa pa silang player na point guard na pinagpipilian ngayon sa SMB na gusto nilang isama sa package kay Jeron Teng. So mga brods, kung natatandaan nyo ang SMB kapag may mga matatandang players na or may nagkakaedad na players na, bigla-bigla nilang tinitrade. So mga kabrods, hindi natin alam, baka biglang si Chris Ross ang isama sa package na ito dahil ang SMB naman, ang palagi nilang iniisip yung pang future purposes and pang all-star na in the future mga kabrods ng kanilang roster. Kaya diba, kahit anong championship ang naiambag mo pa sa SMB, basta't magkaedad ka na, ay tsak na isasama ka sa package deal, sa trade package deal. Kaya ito mga brods, business is business lang, diba? Sina Arwin Santos, Cabagnot, biglang nawala. Kaya ito na, bakit nga ba sila, grabe kung makipag-trade sa Blackwater Bossing kay Cedric Barefield. Grabe rin naman ang player na ito mga kabrods. Dahil hindi lang naman ang experience na ito sa Blackwater Bossing lang. Mapa Taiwan, mapa NBA G League, mapa NBA Draft, undrafted ng 2019, mapa Bay Area Dragons nga, pumasok pa siya sa lineup na yan mga kabrods Kaya ganun na lang talaga kaseryosong SMB sa trade na ito. Kaso nga lang, biglang nawala si Romeo. Bigla itong nag-respond ng Blackwater Bossing na putulin mo na kung sakali ang transaction na ito dahil ang gusto ng Blackwater pala ay si Romeo. Pero yun nga, papayag lang din ng Blackwater Bossing, syempre kapag binibigyan mo ito under the table. Pero alang-alang lang din para sa PBA, sa kapakanan ng PBA, kailangan maging fair sila sa trade na ito. Dahil yun nga, babatikusin na naman sila ng mga fans pag ganito na naman yung mga lopsided trades na ito. Medyo okay pa ngayon Terra Firma tsaka SMB trade Kaya itong kay Cedric Barefield mga brods, na second overall pick ng Blackwater Bossing ay dapat alagaan nila ng maayos ito at maganda dapat ang off kung gugustuhin ito ng SMB. Grabe rin kasi kung maglaro ang isang Cedric Barefield na nagpaiyak lang sa Barangay Nebra San Miguel last season na bumanat ng mga crucial shots and clutch shots mga kabrods. Grabe rin yung batang ito. At sa age ng 28 years old ay malaki-laking room for improvement at marami pang pahihirapan na matagal dito sa PBA ito. Kaya sabi nila super rookie na veteran na nga ito kung maglaro mga kabrods Malaking point guard, magandang backup ito ni CJ Perez at magandang combo guard itong dalawa pag nagsabay pa mga kabrods. So magaling scorer din. Ito pong si Cedric Barefield, di lang basta-basta na point guard ito, mapadepensa rin. Sa height ng 6'2" as a point guard, malaking bagay na ito sa depensa agad sa SMB. Court vision, maganda rin ang court vision ng isang Cedric Barefield. Yung experience niya sa iba't ibang bansa ay dito niya nadala sa PBA, kaya yung laro niya dito sa PBA parang naging veterano na siya agad mga kabros. So ganyan na lang yung kanyang confidence level dito sa ating liga. Kaya ito, grabe yung interest ng SMB dito. Kaya sa tingin nyo mga broad, sino yung isang player na veterano na dapat i-offer ng SMB sa Blackwater Bossing kasama si Jeron Teng for Cedric Barefield? So dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga kabrods Ito pong Ginebra hindi pa tapos. Alam natin nakuha si Rosario at ito mga kabrods, gusto naman nilang kunin. Ito pong si Tyrus Hill. Yes mga brods, ang 6'5" or 6'6" ng Blackwater Bossing naman. Matagal na ito simula 2021, 2022 nung nasa Converge pa ito. Ito pong si Barefield, gusto na nilang kunin ng Ginebra ito. Hindi nga lang nila matuloy-tuloy dahil wala na at hindi na pwede yung mga trades nung mga time na gustong gumalaw ng Ginebra kay Tyrus Hill. So mga kabrods, malakas na player to, hindi rin basta-basta. Mataas kung tumalon. Alam nyo na rin siguro yung laruan ni Tyrus Hill kung kilala nyo siya mga kabrods. May shooting din.
And eto, mga dunk contest din. So masali rin mga brods. At isa pa dito, malaking factor na ito pong si Jamie Malonzo ay best friend pala ni Tyrus Hill mga kabrods. So dito ba? Nung dunk contest nga, tinalunan pa niya si Jamie Malonzo last season mga brods. Exciting yon. And yun, medyo nagulat din yung mga fans na best friend pala ito ni Malonzo na parehas silang mataas kung tumalon. Kaya itong Barangay Ginebra San Miguel, parang ganun din yung gagawin nila. Di ba nga, yung Scary Thompson, may malaking factor din na kinumbinsin niya yung Jet Roy Rosario. Kaya ngayon, si Troy nasa lineup na ng Ginebra at official na. Kaya ito pong si Malonzo naman, ang feeling kong gagalaw naman para makumbinse etong si Tyrus Hill sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil malakas na player, malaking additional ito para sa wings ng Barangay Ginebra San Miguel, knowing na si Malonzo mga kabrods injured pa, as well as Isaac Gorin mga kabrods injured din. Kaya ito pong si Tyrus Hill ay makakatulong talaga sa Ginebra kung sakali. Ang kaso nga lang mga kabrods, iniisip din ng Ginebra kung sino yung kanilang iti-trade sa Blackwater Bossing para kay Tyrus Hill. Dahil kung hihintayin pa nila maging free agent ito, ay matagal-tagal pa mga kabrods. At isa pa dito, nagsisimula na nga ang ating Commissioner's Cup di ba mga kabrods? Kaya kailangan gumalaw na ang Barangay Ginebra San Miguel dito dahil hindi pa sila tapos sa mock trade. Siyempre, bigs din ang ipapalit dapat ng Ginebra dito mga brods para nga makuha nila. Ito pong si Tyrus Hill. At isa pa dito mga brods alam naman natin si Coach Tim ko nakakagaling lang ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ay yun nga mga brods, gustong gusto nito yung mga batang players mga brods na mga high flyer at maganda ang attitude at mabilis makapick up ng sistema sa kanyang triangle offense mga brods. Knowing na ito pong si Tyrus Hill, matalinong player, mataas din ang basketball IQ nito mga kabrods, ay dito nagustuhan ni Coach Tim Cone ito pong si Tyrus Hill. At isa pa dito, bata-bata pa, 28 years old lang, mas nagustuhan pa ni Coach Tim Cone yan dahil syempre gusto nilang i-develop yung mga batang players para sa kanilang mga pang future superstar na in the making mga kabrods. Kaya ito pong si Tyrus Hill, paunti-unti ito mga kabrods lalong-lalo na Commissioner's Cup na hindi pa tapos ang Ginebra, SMB at Magnolia. At sa kahit anong kupunan mga brods, hindi pa sila tapos dahil alam natin na nagsisimula pa lang ang ating season at nagsisimula pa lang ang mga blockbuster trade. So kung makuha nila si Tyrus Hill, para na silang merong dalawang Jamie Malonzo sa isang kupunan mga kabrods. Gustong gusto ito ni Coach Tim, yung mga matataas tumalon mga kabrods, lalong-lalo na 'di ba? Favorite niya si Scary Thompson at ibabad sa laro dahil pinaka-importante rin kasi sa laro, one of the important things na manalo ng championship is defense talaga mga brods at rebounding skills. Well, ito pong si Tyrus Hill, meron yan. Kaya komentong mo lang opinion mo dito mga brods Tyrus Hill to Barangay Ginebra San Miguel. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.